Kabanata 851. Wala na silang pag-asa ni Iris na magkasama pa. Desidido na siyang tanggapin ang pagmamahal ni Cynthia at simulan ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Handa ako. Siyempre handa ako. Labis na natuwa si Cynthia at mabilis na tumango. Halos mapunit ang kanyang mukha sa sobrang pagngiti. Alam niyang si Iris ang minamahal ni Leon at alam niyang sa dalaga ito nakakapit sa mahabang panahon. Tahimik lang siyang naghihintay sa tabi ni Leon, at nag-aabang sa panahong lilingon din ito sa kanya. Sa wakas ay nakamit din niya ang kanyang matagal na inaasam. Malinaw kung gaano siya kasaya at kasabik. Mabuti, napakaganda nito. Leon, umuwi na tayo agad at ihanda ang inyong pagpapakasal. Labis na nagulat si Benedict, ngunit sumaya at tumawa ng malakas. Mula nang mapansin niyang may gusto ang kanyang apo kay Leon, sinikap niyang paglapitan ang dalawa. Ngunit hindi kailanman binanggit ito ni Leon at ayaw naman niyang pilitin ang lalaki. Ngayon ay kusang sinabi na ito ni Leon at nagpasya pang magpakasal. Tugma na tugma ito sa gusto ni Benedict. Ginoong Wolf, binabati kita at si Binibining Shear. Sa loob ng 3 araw, sisiguraduhin kong dadalo ako sa inyong kasal at mag-aalay ng ilang baso para sa inyo. Ngumiti at nagsabi si Quinton. Sige, walang problema. Tumango si Leon. Sumagi sa isip niya ang magandang mukha ni Iris ngunit agad niya itong pinalayo sa kanyang isipan. Kahit na si Iris ang pinakamamahal niya, hindi talaga sila itinadhana para sa isa't isa. Hindi naman perpekto ang buhay. Laging may mga bagay na pagsisisihan sa panahon ng kabataan. Ganyan na ganyan ang nararamdaman ni Leon sa sandaling iyon. Matapos noon, umalis na sina Leon at Benedict kasama ang iba pang kasama mula sa mansyon ng mga Young. Sa Dragon Bay Villas, narating nina Iris at Gilbert ang kanilang tahanan matapos umalis. Ito ang bahay ni Iris at ang tanging natitira pa niyang sariling ari-arian. Naibenta na niya ang elegante at isinuko na rin ni Gilbert ang karapatan sa Young Group. Wala na silang ibang maipagmamalaki pa. Kung wala man ang bahay na ito, baka wala na silang matutuluyan pa. Sa sala, napakababa ng ugali, si Leon at si Harold. Ang dalawang hayop na iyon ang nagdulot sa akin ng ganitong kapahamakan. Hindi ko sila palalampasan. Malakas na pinukpok ni Gilbert ang mesa at ito ay nabuwag. Kahit na iniligtas siya ni Leon kanina at nangakong paprotektahan sila, hindi niya ito pinahalagahan. Sa tabi naman ay nakaupo si Iris sa sofa na tila nawawalan ng pag-asa. Labis siyang nalulungkot. Hindi niya inakala na si Leon pala ang bumili ng elegante at hindi niya inakala na ito rin ang sanhi ng lahat ng paghihirap nila. Katulad ng ama, inakala niyang si Leon ang laging sumisira sa Young Group at dahilan kung bakit nawala ang lahat sa kanila. Gayunpaman, hindi siya kasing galit ni Gilbert. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya nila ang unang nagkamali kay Leon kaya hindi mahirap intindihin kung bakit ito nagkaganyan. Bukod pa rito, mahal pa rin niya si Leon. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit o hindi. Labis siyang naguguluhan sa sandaling iyon. Biglang may narinig silang mabilis na mga yabag. Lumabas si Luisa kasama ang isang magandang babae na nasa katamtamang edad na. Ang magandang babaeng iyon ay ang ina ni Luisa na si Linda Young. Sa mga dakilang pamilya, kapag nagpakasal na ang isang anak na babae, hindi na siya itinuturing na bahagi pa nito. Itinuturing na labas sina Luisa at Linda kaya hindi sila nakasama sa pagtitipon kanina. Gayunpaman, narinig nila ang nangyari at ang balitang pinalaya sina Gilbert at Iris mula sa pamilya. Gilbert, ano ang nangyari? Dapat ikaw ang hahalili bilang pinuno ng pamilya ngayon. Bakit bigla na lang kayong pinalayas ni Iris? Nag-aalalang tanong ni Linda at hindi maintindihan kung paano humantong sa ganito ang lahat. Huwag mo nang banggitin pa. Kasalanan ng masamang babaeng iyon na si Daisy. Pinagtaksilan niya ako para makuha ang kapangyarihan para kay Royce. Galit na sabi ni Gilbert habang maikling ipinaliwanag ang lahat. Napakababa ng ugali ni Daisy. Wala pa man gaanong panahon na nagkasakit si ama, nakipag-agawan na siya sa kapangyarihan. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Galit na sabi ni Linda. Kahit papaano ay may dahilan si Daisy sa ginagawa niya. Maaaring makasarili siya sa pagtulong kay Royce na makuha ang posisyon, ngunit mas mabuti na yun kaysa mapunta sa kamay ng ibang sangay ng pamilya. Hindi ko siya sinisisi.
Sina Leon at Harold ang tunay na dapat sisihin. Sobrang laki ng pinsalang idinulot nila sa akin. Hindi ko sila palalampasan. Nakakuyom ang kamao na sabi ni Gilbert. Si Daisy ay kanyang asawa. Kahit na pinagtaksilan siya nito, usapin pa rin iyon ng pamilya. Bukod pa rito, hindi naman siguradong masama kung mapunta kay Royce ang pamumuno. Ngunit magkaiba ang tingin niya kina Leon at Harold. Ang puot niya sa dalawang ito ay daan-daang beses na mas matindi kaysa sa galit niya kay Daisy. Siyempre, kung alam lang niyang hindi pala tunay na anak niya si Royce, marahil ay iba ang kanyang iisipin. Leon, ano ang kinalaman niya dito? Nag-aalalang tanong ni Luisa. Ganito iyon. Si Leon ang nasa likod ng kumpanyang namumuhunan. Para sa paghihiganti, nakipagsabuatan siya sa mga shear upang sirain ang iyang group. Binili pa niya ng palihim ang elegante. Bumantong hininga si Iris at maikling ipinaliwanag ang lahat. Ano? Hindi maaari. Iris, talagang mahal na mahal ka ni Leon. Hinding-hindi ka niya sasaktan para lang gumanti sa pamilya. Baka nagkakamali lang kayo. Nagulat si Luisa at umiling habang tumututol. Iba siya kay Iris. Hindi kailanman nawala ng tiwala si Luisa kay Leon, at alam niyang may mabuting kalooban ito. Ayaw niyang maniwala na ganoon na lamang kababaw ang pagkatao ni Leon gaya ng sinasabi ni Iris. Inakala ko rin na hindi niya iyon magagawa, ngunit nasa harap na natin ang katotohanan. Nasa kanya na ang elegante. Mayroon pa ba tayong ibang masasabi? May halong pagkadismayang sabi ni Iris. Kahit hindi niya kasing galit si Gilbert, labis pa rin siyang nadismaya kay Leon dahil tila nakalimot na ito at gumamit pa ng maruruming paraan laban sa kanila. Wala na siyang pag-asa sa kanilang dalawa. Iris, tiyak na mayroong hindi pagkakaunawaan dito. Handa akong puntahan si Leon ngayon din. Sabi ni Luisa at akmang aalis na. Luisa, huwag ka nang umalis. Tapos na ang lahat. Wala nang dahilan para hanapin mo pa siya. Mabilis na hinawakan ni Iris ang braso ni Luisa. Tama si Iris. Kaaway natin si Leon. Hindi ko pinapayagan na makita mo siya. Galit na sabi ni Gilbert. Sobrang laki ng ginawang masama ni Leon sa kanya at baka naghihintay lang itong pagtawanan sila. Kung pupunta pa si Luisa, lalo lang siyang magiging katatawanan. Ngunit, hindi nasiyahan si Luisa. Naunahan siya ni Linda bago pa siya makapagsalita ng buo. Wala nang ngunit-ngunit. Sobra na ang pinagdaanan ng tiyuhin at pinsan mo. Huwag ka nang dumagdag sa gulo. Hindi na siyahang sabi ni Linda. Alam niyang likas na matapang at kakaiba ang ugali ni Luisa. Kung makikialam pa ito, baka lalo lamang lumala ang sitwasyon. Sige na nga, hindi na ako aalis. Masaya ka na ba? Wala nang nagawa si Luisa. Gayunpaman, napagdesisyonan na niya na tiyak na tatanungin niya si Leon ng palihim kung ano ba talaga ang nangyari. Bago pa siya makapag-isip ng malalim, may narinig silang biglang dumating na sasakyan sa labas. Nagmadaling pumasok si Ariel. Ariel, bakit ka nandito? Nagulat si Iris nang makita ito. Dahil alam na niyang si Leon ang bumili ng elegante at si Ariel ang humawak sa lahat ng usapin, ibig sabihin ay may kinalaman din ito sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit itinago ito ni Ariel. Hindi niya alam kung ginamit lang ba ni Leon si Ariel o kung tumalikod na ito at kumampi na sa lalaki. Siyempre, parang magkapatid na sila ni Ariel. Sa loob-loob niya, hindi siya kayang talikuran nito kaya marahil ay ginamit lang ito ni Leon. Kaya naman nakuha ni Leon ng madali ang elegante. Iris, kakatawag lang sa akin ni Leon. Sinabi niyang may malaking nangyari sa pamilyang Young at pinalayas kayo ng ama mo. Ano ba talaga ang nangyari? Nag-aalalang sabi ni Ariel. Noong tumawag si Leon, nagbigay lamang ito ng ilang utos. Hindi nito ipinaliwanag ng buo kaya hindi alam ni Ariel ang buong detalye. Inutusan ka ba ni Leon na pumunta rito? Nakuha na niya ang gusto niyang paghihiganti at nasa kanya na rin ang elegante. Bakit ka pa niya ipinapunta rito? Nag-aalin lang ang sabi ni Iris at hindi maintindihan ang balak ni Leon. Ano pa ba ang ibang magagawa niya? Nasa ganito na kami ng kalagayan. Siguradong may masama pa siyang balak. Siguradong may mas malala pa siyang gagawin sa atin. Malamig na sabi ni Gilbert na puno ng puot kay Leon. Iris, ano ba talagang nangyari? Nalito si Ariel sa tono at puot ni Gilbert. Ganito iyon. Nakipagsabuatan si Leon sa mga shear upang sirain ang iyang group.
Bumantong hininga si Iris at isinalaysay ang lahat. Ano? Hindi maaari. Hindi ba si Harold Lowe ang nasa likod ng lahat ng ito? Kailan pa naging si Leon? Malinaw na ang katotohanan. Sina Leon at ang mga Shear ang sanhi ng lahat. Nasa kanya na rin ang elegante. Ano pa ang dapat malaman? Hindi ganoon ang totoo. Ginoong niyang hindi ninyo alam ang totoo. Sa katunayan ay puro pagtulong ang ginawa ni Leon kay Iris sa lahat ng oras na ito. Tinutulungan niya ako. Hindi lang niya ako pinalayas kasama ang ama ko, pati na rin ay palihim niyang tinutulungan sila. Nang makitang walang kaalam-alam si Ariel sa lahat ng ito, napatunayan ni Iris na ginamit lang ito ni Leon at hindi kathang-isip lang nito. Iris, sinasabi ko ang totoo. Nagsabuatan sina Harold at Ashwin para ibaba ang halaga ng elegante at mabili ito ng mura. Si Leon ang sumira sa kanilang plano. Bukod pa rito, alam ni Leon na may hindi pagkakaunawaan kayo, kaya mahirap siyang magpakita. Napilitan siyang maglabas ng 780 milyon para mabili ang kumpanya. Ginawa niya yun para tulungan ka at ang pamilyang Young. Seryosong sinabi ito ni Ariel. Nangako siya kay Leon na hindi sasabihin ang lahat ng ito kay Iris, ngunit sa ganitong sitwasyon, hindi na niya inisip ang pangakong iyon. Ibinunyag na niya ang buong katotohanan. Ano, binili ni Leon ang elegante para tulungan ako. Nanlaki ang mata ni Iris at hindi makapaniwala sa narinig. Totoo ang sinasabi ko. Iris, magiging tapat ako sa iyo. Alam mo naman ang kalagayan ni Leon. Hindi kayang magkaroon ng ganyang kalaking halaga ang isang ulilan na katulad niya. Para matulungan ka, ibinenta pa niya ang lahat ng kanyang pag-aari sa Synth Ion Group sa mga share para lang makuha ang perang kailangan. Halos ibinigay na niya ang lahat ng mayroon siya. Nanginginig na sabi ni Ariel. Paano naging posible iyon? Natigilan si Iris at bumagsak sa sofa, tila nawawala sa sarili. Hindi niya inakala na ganoon na kalaki ang isinakripisyo ni Leon para sa kanya. At higit pa rito, napagbintangan pa niya itong utak sa likod ng lahat. Hindi lang niya binaliwala ang kabutihan ni Leon, kundi nasaktan pa niya ito ng lubos. Malinaw na kung ano ang nararamdaman niya. Iris, sinabi ko na sa iyo baka nagkakamali ka lang ng akala kay Leon. Hinding-hindi ka niya sasaktan. Ayaw kang makinig. Ngayon ba ay maniniwala ka na sa akin? Tumalon si Luisa at nagsabi. Habang sinasabi iyon, hindi niya nakalimutang tingnan ng may pagmamalaki ang kanyang ina at si Gilbert. Paano nangyari ito? Namula ang mga mata ni Iris at pumatak na ang mga luha. Hindi na niya napigilan ang pag-iyak sa labis na lungkot. Malinaw na sinabi na ni Leon kanina na binili niya ang elegante para sa kapakanan nila, ngunit naniwala siya kay Gilbert at hindi pinakinggan ang paliwanag nito. Ngayong alam na niya ang totoo, naramdaman niyang napakababaw ng kanyang isip. Ngunit huli na ang lahat para sa pagsisisi. Iris, huwag ka nang malungkot. Ang totoo pa rin naman na nasa kanya na ang elegante. Sa huli, puro salita lang iyon. Sino ang nakakaalam kung tinutulungan ba talaga niya tayo o nagpapanggap lang na mabuti? Sinubukan siyang pakalmayan ni Gilbert. Puno pa rin ng paghamak ang kanyang mukha. Dahil sa galit ni Leon sa kanila, ayaw niyang maniwala na gagawin iyon ng lalaki sa halagang ganoon kalaki. Para sa kanya ay hindi iyon makatwiran. Dahil sa sinabi ni Gilbert, agad na kumalma si Iris. Naintindihan niyang may punto rin ang ama. Baka ginamit lang ni Leon ang magagandang salita para mapaniwala si Ariel. Ang totoo ay nasa kanya na ang kumpanya. Hindi nila masasabi kung talagang tinutulungan ba siya nito o kung balak lang nitong angkinan ang elegante. Ginoong niyang hindi ko alam kung bakit ganyan kayo tumingin kay Leon, ngunit malinaw kong sasabihin sa inyo na ipinadala ako ni Leon dito upang ipamigay ng walang kapalit ang lahat ng bahagi niya sa Synth Ion Group para kay Iris. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 855. Matatag na nagsalita si Ariel at ibinahagi ang totoo. Anong sinabi mo? Ibinibigay ni Leon sa akin ang elegante. Nanigas si Iris sa kanyang kinatatayuan. Wala na silang lahat ni Gilbert, ngunit ibinabalik ni Leon sa kanya ang kumpanya. Para siyang nakakita ng liwanag sa dulo ng madilim na lagusan. Ito ang patunay na tinulungan siya ni Leon sa lahat ng oras,
at hindi ito ang utak sa likod ng kumpanyang namumuhunan. Siyempre, hindi lang si Iris ang nagulat. Labis din ang gulat ni Gilbert. Kinurot pa niya ang kanyang hita upang masigurong hindi siya nananaginip. Nang maramdaman ng kirot, napatunayan niyang totoo ang lahat ng ito. Iris, inutusan ako ni Leon na bilhin ang Elegante Group upang ilipat sa pangalan ko ang lahat ng bahagi nito. Upang mas madali ko itong maibabalik sa iyo sa tamang panahon. Tinitiyak ko sa iyo na hindi kailanman pumasok sa isip niya na angkinin ito. Hindi man lang dumaan sa kanyang mga kamay ang mga dokumento. Walang katotohanan ang inyong mga hinala sa kanya. Bumantong hininga si Ariel at nagsabi. Kaya pala tinulungan mo siya. Kaya pala nagkamali ako ng akala sa kanya. Namutla si Iris at napaatras, at muntik ng matamba. Sa ganitong sitwasyon, napagtanto niyang muli niyang ipinagkanulo at pinagbintangan si Leon ng walang sapat na dahilan. Halos ibinigay na ni Leon ang lahat para matulungan siya, pati na ang paglilipat ng kanyang mga ari-arian sa mga share. Ngunit ang naging kapalit nito ay ang paulit-ulit na pananakit na ibinigay niya sa lalaki. Naramdaman niya kung gaano kalungkot at kawalan ng pag-asa ang naramdaman ni Leon. Sa sandaling iyon, tuluyan na siyang humagulgol. Sumasakit ang kanyang puso sa tuwing naiisip na paulit-ulit niyang sinasaktan si Leon. Para bang may tumutusok sa kanyang puso na dumudugo. Ariel, bakit naman ibibigay ni Leon ang kumpanya ng walang kapalit? Sigurado akong may hinihingi itong kapalit, hindi ba? Tanong ni Gilbert nang makabawi siya sa sarili. Alam niyang 780 milyon ang ginastos ni Leon. Hindi yun maliit na halaga. Hindi siya naniniwala na ibibigay lang ito ng lalaki ng walang hinihintay na kapalit. Maliban na lang kung baliw si Leon. Walang hinihinging kapalit si Leon. Gayunpaman, may ipinagbilin siya sa akin na sabihin sa iyo. Nagpasalamat siya sa lahat ng panahong pinagsamahan ninyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi siya aabot sa kinaroroonan niya ngayon. Ito na ang huling bagay na magagawa niya para sa iyo, at sana ay maging masaya ka sa hinaharap. May halong lungkot na sabi ni Ariel habang ipinapasa ang mensahe ni Leon. Kahit magalang pakinggan, nararamdaman ni Ariel ang labis na sakit at lamig sa puso ni Leon. Mula sa sandaling iyon, tapos na ang lahat sa pagitan ni Leon at Iris. Tama si Ariel, ganoon nga talaga ang iniisip ni Leon. Dati, isa lamang siyang walang kwentang lalaki na pinalayas ng kanyang asawa. Kung hindi niya nakilala si Iris, hindi magbabago ng ganito kalaki ang kanyang buhay. Ibinabalik niya ang Elegante ng walang kapalit bilang pasasalamat sa lahat ng iyon. Mula ngayon, wala na silang utang na loob sa isa't isa at wala nang kinalaman sa isa't isa. Napakaganda nito. Iris, narinig mo ba? Ibinibigay na lang sa atin ni Leon ang kumpanya. Sa tulong nito, may pag-asa pa tayong makabangon. Labis na natuwa si Gilbert at malakas na tumawa. Laging nakapokus sa pakinabang ang mga dakilang pamilya. Pinalayas sina Iris at Gilbert dahil wala na silang maipagmamalaki. Ngunit magiging ibang usapan na kapag hawak na nila ang Elegante. Dahil sa malaking potensyal nito, tiyak na may pag-asa pa siyang makabalik sa pamilya at mabawi ang lahat ng nararapat sa kanya. Muli siyang nagkaroon ng pag-asa matapos na nawalan na ng lahat ng ito kanina. Hindi pwedeng magtapos na lang ng ganito. Pinigil ni Iris ang kirot sa kanyang puso habang tumatayo at naglalakad palabas. Katulad ni Ariel, naintindihan na niya ang ibig sabihin ng ginawa ni Leon. Ito ay tila huling paalam na sa kanya. Sa wakas ay naintindihan na niya ang lahat at alam niyang mahal na mahal pa rin niya si Leon. Hindi niya kayang hayaan na lang na lumayo sa kanya ang lalaking mahal niya. Iris, huminto ka. Anong ginagawa mo? Nagkunot ng noo si Gilbert at agad na sumigaw sa anak. Ama, hahanapin ko si Leon. Napakarami na niyang ginawa para sa akin, ngunit paulit-ulit ko lang siyang sinasaktan. Kailangan kong humingi ng tawad at humingi ng kapatawaran sa kanya. Napakuyom ang mga ngipin si Iris habang matatag na nagsabi. Hindi ko pinapayagan na makita mo siya. Nasa atin na ang Elegante kaya wala nang saysay ang paghingi ng tawad. Bukod pa rito, kay Cynthia na siya. Hindi na siya babalik sa iyo. Anong saysay pa ng paghingi ng tawad mo? Hindi na siyahang sabi ni Gilbert. Para sa kanya, ayos na ang lahat hanggat naibalik ni Leon ang kumpanya. Wala nang ibang bagay na mahalaga pa roon.
Wala nang nasabi si Iris at bumigat ang kanyang loob. Dahil sa sinabi ng ama, naalala niyang kasintahan na pala ni Cynthia si Leon. Wala nang saysay kung hahanapin pa niya ito. Aagawin pa ba niya si Leon kay Cynthia? Dahil sa kanyang dangal at pagiging isa sa pinakamaganda sa lungsod, hinding-hindi niya kayang maging kabit. Kung ganoon, bakit pa niya guguluhin si Leon? Dadagdag lang iyon sa gulo ng buhay nila. Sino ang nagsabi sa inyo na kasintahan na ni Cynthia si Leon? Tinanong ko pa siya noong nakaraang mga araw. Siya mismo ang nagsabi sa akin na hindi niya kasintahan si Cynthia. Baka nagkakamali lang kayo, naguguluhang tanong ni Ariel. Noong nagkaroon ng gulo si Leon at Jacob noong binibili pa lamang ang kumpanya, tinanong niya ito at malinaw na sinabi ni Leon na wala silang ganoong ugnayan ni Cynthia. Ilang araw pa lang ang nakalilipas, kaya hindi niya maintindihan kung kailan pa sila naging magkasintahan. Napakakakaiba nito. Ano, hindi kasintahan ni Cynthia si Leon? Nanlaki ang mata nina Iris, Gilbert, at Luisa sa gulat. Iris, hindi ba ikaw ang nagsabing kasintahan na ni Cynthia si Leon? Ano ba talaga ang nangyari? Tumingin si Luisa kay Iris at naramdaman niyang may mali. Hindi ko rin alam. Noong pumunta ako sa Synthion Group para yayain siyang magbalikan, sinabi ni Cynthia na siya na ang kasintahan ni Leon. Tumawag pa siya sa harap ko at mukhang napakalapit nila, kaya inakala kong sila na talaga. Ipinaliwanag ni Iris ang lahat ng nangyari noon. Iyon, nang marinig ni na Gilbert at Luisa ang lahat, muntik na silang matamba sa gulat. Hindi sila makapaniwala na naniwala agad si Iris sa sinabi ni Cynthia nang hindi man lang sinusuri ang katotohanan. Iris, akala ko ay mismong tinanggihan ka na ni Leon noon. Pero sa huli, hindi mo pa pala siya nakakausap o nakikita. Paano naging pagtanggi iyon? Nadismayang sabi ni Luisa. Alam niyang mahal na mahal ni Leon si Iris. Noong nalaman niyang si Cynthia na ang kasintahan nito, labis siyang naguluhan. Hindi niya maintindihan kung paano nakahanap agad ng bago si Leon ng ganoon kabilis. Sa wakas ay naintindihan na niya na nagmadali lang magpasya si Iris matapos malinlang ni Cynthia. Luisa, ibig sabihin nagsisinungaling lang pala si Cynthia sa akin noon. Hindi talaga siya kasintahan ni Leon. Tumigil ang tibok ng puso ni Iris habang unti-unting naiintindihan ang nangyari. Siyempre nagsisinungaling siya. Kung talagang sila na, bakit kailangan pa niyang itago o ipagmalaki ng lantaran? Bakit kailangan pa niyang tumawag kay Leon sa harap mo? Ano pa ang ibang dahilan kundi ang linlangin ka? Sabi ni Luisa na puno ng inis. Tama si Luisa, hinding-hindi totoo na kasintahan ni Cynthia si Leon. Tumango si Ariel. Nakita na niya ngayon na kahit napakatalino at mahusay na pinuno si Iris sa negosyo, tila nagiging mangmang ito pagdating sa pag-ibig. Lubos siyang napaglaruan ni Cynthia. Ngunit kung iisipin, walang taong perpekto. Napakatalino at mahusay ni Iris, ngunit masyado siyang tapat at walang muwang pagdating sa pagmamahal. Kung hindi sana sila hahantong sa ganitong sitwasyon. Napakababa ng ugali ni Cynthia. Galit na sabi ni Iris nang malaman ang katotohanan. Kung hindi pala talaga sila magkasintahan, malinaw na mahal pa rin siya ni Leon. Kung hindi sana nanggulo si Cynthia, baka nagkaayos na sila noon pa. Hindi sana siya napilitang pumasok sa kasunduan at pinalaya sa pamilya, at hindi sana niya napagbintangan si Leon ng walang dahilan. Kay Cynthia ang lahat ng kasalanan. Malinaw kung gaano siya nagagalit ngayon. Iris, hindi pa huli ang lahat. Bilasan mo at ipaliwanag mo ang lahat kay Leon at subukan mong magkaayos kayo. Nagmamadaling payo ni Luisa. Oo, pupuntahan ko siya ngayon din. Tumango si Iris at akmang aalis na. Nawala na ang lahat ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Wala na siyang takot sa kanyang puso at desidido na siyang makipagbalikan kay Leon anuman ang mangyari. Hindi niya hahayaang magtapos na lang ang lahat ng ganito. Nanahimik na lamang si Gilbert sa gilid. Dati, hindi niya man lang pinapansin si Leon dahil walang halaga ito sa kanya. Ngunit ngayon, siya na ang pinalaya sa pamilyang Young. Habang si Leon naman ay umangat at naging isa sa pinakamahusay na binata sa buong lungsod gamit ang sarili niyang pagsisikap. Sa loob lamang ng ilang buwan, nagkapalit ng lubusan ang kanilang kalagayan. Sa kakayahan at lakas ni Leon, malaking tulong lamang kay Iris kung magkabalikan sila.
Hindi mo na kailangang umalis. Iris, huli na ang lahat para hanapin mo pa si Leon. Sa sandaling iyon, isang malamig na tawa ang narinig. Pumasok si Jacob kasama ang ilang matatapang na mandirigma ng pamilyang Lowe. Ikaw, Jacob, hindi ka namin tinatanggap dito. Hindi na siyahang sabi ni Iris. Tiningnan din nina Gilbert, Louisa, at ng iba pa si Jacob ng may puot. Walang sinuman sa kanila ang may mabuting tingin sa kanya. Sa tingin ninyo bakit? Pumayag na si Gilbert sa kasal natin. Ang lalaki ay tumutupad sa pangako. Narito ako upang siguraduhing rin niya ang kanyang sinabi. Ngumisi si Jacob habang ibinibigay ang dahilan ng kanyang pagdating. Hindi maaari. Tapos na ang usaping iyon. Nagkasundo na sina Leon at Harold at maayos na ang lahat. Jacob, sinisira ba ng pamilya ninyo ang inyong pangako? Galit na sabi ni Gilbert. Gilbert, si Leon ay si Leon at ikaw ay ikaw. Magkaiba iyon. Ang alam ko lang ay pumayag ka na sa kasal, kaya kailangan mong tuparin iyon. Kung babawiin mo ang iyong sinabi, gagawin ninyong kaaway ang pamilyang Lowe. Kayo ang sasagot sa anumang mangyayari. Malamig na banta ni Jacob. Sa totoo lang, alam niyang sira na ang kasal matapos makialam si Leon. Ngunit dahil sa maling akala ni na Gilbert at Iris na si Leon ang may sala, lumayo na ang loob nila sa lalaki. Tinulungan na sila ni Leon minsan, ngunit hindi na ito muling gagawa pa. Bukod pa rito, si Iris ang pinakamaganda sa 4 na dalaga ng lungsod. Matagal na niyang ninanais si Iris. Dahil wala na silang maipagmamalaki ni na Gilbert, hinding-hindi niya ito palalampasan. Jacob, huwag mong gamitin ang iyong kapangyarihan sa amin. Nanginginig sa galit na sabi ni Gilbert. Alam niyang gumagawa lang ng dahilan si Jacob upang guluhin sila. Paano kung gawin ko iyon? Matanda, wala na kayong halaga. Kung wala ang pamilyang Young at si Leon, wala kayong karapatang maging ganyan ka-arroganti sa harap ko. Ipinagbabawal ko sa inyo. Kung alam ninyong mabuti, ibigay ninyo sa akin si Iris at baka mapatawad ko pa kayo. Kung hindi, huwag na kayong magreklamo kung maging masama ako. Ngumisi si Jacob. Ikaw, galit na galit si Gilbert ngunit wala siyang magawa. Alam niyang tama si Jacob. Wala na silang lahat, hindi nila kayang labanan ang pamilyang Lowe. Sa harap ni Jacob, para silang mga tupang itatali na lamang para katayin. Jacob, huwag kang masyadong magmalaki. Naayos na nina Leon at ng mga Shear ang usaping ito at pumayag na rin ang pamilya ninyo. Kung hindi ka titigil at malaman ito ni Leon, hinding-hindi ka niya palalampasan. Malamig na sabi ni Iris. Naaalala niya kung paano siya ipinagtanggol ni Leon at ang plano niyang hanapin ito upang magkaayos, kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob. Ha, Iris, huwag ka nang umasa kay Leon. Sabihin ko sa iyo, nagpasya na silang magpakasal ni Cynthia sa loob ng 3 araw. Mula ngayon, wala na siyang kinalaman sa iyo. Hindi ka na niya tutulungan pa. Tumawa at ininsulto pa ni Jacob. Ano, magpapakasal na sina Leon at Cynthia? Paano naging posible iyon? Nanlaki ang mata ni Iris na tila sinampal ng malakas na hangin. Ganoon din sina Gilbert, Ariel, at ang iba pa. Nagtinginan sila sa gulat dahil sa narinig. Walang imposible doon. Narinig ko mismo yun kaya hindi iyon pwedeng mali. Malamig nang umiti si Jacob. Bago umalis si Leon sa pamilyang Young, hayagan niyang sinabi ang kanyang desisyon na magpakasal kay Cynthia. Marami sa mga Young at Lowe ang nakarinig nito kasama na si Jacob. Dahil sa pag-aakalang tinalikuran na ni Leon si Iris, nagpasya si Jacob na kunin na ang dalaga at si Gilbert nang walang takot, kahit nasa likod pa ito ni Leon. Paano naging ganito? Ako naman ang mahal ni Leon. Bakit siya magpapakasal kay Cynthia? Namutla si Iris at napaatras, at muntik ng matamba. Nalaman na niyang hindi talaga sila magkasintahan ni Cynthia at balak na sana niyang hanapin si Leon upang magkaayos. Ngunit bago pa siya makagawa ng hakbang, nagpasya na palang magpakasal ang lalaki. Malinaw kung gaano ito nakasakit sa kanya. Sa sandaling iyon, naintindihan na niya kung bakit ibinalik ni Leon ang elegante at nagpaalam na sa kanya ng tuluyan. Seryoso talaga si Leon. Hindi ito biro. Masyado na sigurong nasaktan si Leon sa kanya, kaya pinili na nitong limutin ang nararamdaman at magpakasal na lamang kay Cynthia. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi, kailangan kong ipaliwanag ang lahat kay Leon.
Hindi ko pwedeng hayaan na ituloy niya ang kasal kay Cynthia. Nang makabawi sa sarili, magulo ang isip ni Iris. Gusto niyang tumakbo palayo ngunit hinarang siya ni Jacob. Jacob, umalis ka sa daan. Galit na sabi ni Iris. Gusto mo bang palampasin kita? Akala mo ba mangyayari iyon? Ngumisi si Jacob at sumenya sa mga mandirigma sa likuran. Naintindihan nila at agad na pinalibutan sina Iris at ang iba pa. Jacob, ano ba ang gusto mo? Pinigil ni Iris ang kanyang galit at nagsabi. Napaka-simple lang. Si Gilbert ang iyong ama. Dahil pumayag na siya sa kasal, wala nang pakialam kung gusto mo man ito o hindi. Mula ngayon akin ka na. Kunin ninyo si Iris. Tatapusin natin ang seremonya ngayong gabi. Malamig na utos ni Jacob. Sa utos niya, dalawa sa kanyang mga tauhan ang humawak kay Iris. Huwag ninyo siyang gagalawin. Galit na sabi ni Gilbert. Ginamit niya ang kanyang lakas upang sugulin ang dalawa at pigilan sila. Alamin mo ang iyong lugar. Tumawa ng may panghahamak si Marco sa likuran ni Jacob. Nagpakawala ito ng malakas na enerhiya upang harangin ang atake ni Gilbert. Bang! Matapos ang pagtama ng lakas, hindi man lang gumalaw si Marco. Samantala, si Gilbert na nakaupo sa silya ay tumilapon pa atras ng ilang metro. Namutla siya at napahawak sa kanyang dibdib. Si Gilbert ay nasa antas pa lamang ng mataas na dalubhasa, samantalang si Marco ay nasa antas na ng pinakamataas na dalubhasa. Nakipaglaban na si Marco kay Leon noon. Kahit natalo siya sa isang hampas lamang nito, isa pa rin siyang pinakamataas na dalubhasa. Hinding-hindi siya kayang talunin ni Gilbert. Kasabay nito, sinamantala ng iba pang kasama ang pagkakataon upang hawakan at hilahin si Iris palayo. Napakababa ng ugali ninyo. Nagsuka ng dugo si Gilbert habang nagdidilim ang kanyang mukha. Ang malalakas ay laging tumatapak sa mahihina. Masyado siyang mahina kumpara kay Marco. Kahit anong gawin niya, wala siyang magagawa. Kabanata 860. Jacob, pakawalan mo ako ngayon din. Ipinagbabawal ko sa iyo. Kahit mamatay man ako, hinding-hindi ako magiging asawa mo. Nagpupumigla si Iris habang sumisigaw sa galit. Inilagay ni Jacob ang kanyang kamay sa baba ni Iris at ngumisi. Iris, alam kong mataas ang iyong pagtingin sa sarili at mababa ang tingin mo sa akin. Ayos lang iyon. Kahit hindi ko makuha ang iyong puso, sapat na sa akin na makuha ka. Dalhin ninyo siya palayo. Isang kumpas ang ginawa ni Jacob upang utusan ang dalawang mandirigma na ilayo si Iris. Nang makita iyon, wala nang nagawa sina Gilbert at ang iba pa. Gusto sana nilang sumugod, ngunit masyadong mapanganib sina Marco at ang iba pa. Mahirap na nga silang lumapit pa lalo na ang pigilan ito. Huminto kayo dyan. Sa sandaling iyon, isang malamig na sigaw ang narinig habang dumarating si Anson kasama ang kanyang mga tauhan. Ginoong Collins, ikaw pala iyan. Bakit kayo narito? Nagulat si Jacob. Hindi sumagot si Anson. Tiningnan niya ang dalawang humahawak kay Iris at nagsabi ng may seryosong mukha. Jacob, paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na tretuhin ng ganyan si Iris? Pakawalan ninyo siya ngayon din. Ginoong Collins, ano ang ibig sabihin nito? Nangako na si Gilbert na ibibigay si Iris sa pamilyang Lowe. Alam ito ng lahat ng dakilang pamilya sa lungsod. Mula ngayon ako na ang kanyang mapapangasawa. Kaya kung gawin ang anumang nais ko sa kanya at wala itong kinalaman sa inyo. Hindi na siyahang sabi ni Jacob. Mapapangasawa, ikaw lang ang nagsasabi ng ganyan. Jacob, halos lahat sa ating mundo ay alam na matagal ko nang nagugustuhan si Iris at nililigawan ko na siya. Dapat alam mo yan. Magkaibigan tayo at itinuturing kitang kaibigan. Ngunit nagawa mong makipagkasundo sa pamilyang Yang ng patalikod at itakwil ako. Itinuturing mo pa ba akong kaibigan? Nadismayang sabi ni Anson. Magkaibigan sila noon. Noong nagkaroon ng alitan si Jacob at Leon dahil kay Xander, tinulungan pa nga niya ito. Ngunit hindi niya inakala na gagawin ito ni Jacob sa kanya, at aagawin si Iris. Ginoong Collins, alam kong isa ka sa mga nagkakagusto kay Iris, ngunit hindi pa nagkakasal ang apat na dakilang pamilya sa isa't isa noon. Imposible sa inyong dalawa. Sa totoo lang, karaniwan na sa mga lalaki ang magustuhan ng magagandang babae. Marami ang nagkakagusto kay Iris at siya ang pipili sa kanyang mapapangasawa.
Matagal ko ring nagugustuhan si Iris at kusang loob kaming magpapakasal. Paano mo nasabing wala ako karapatan? Tama ka, wala akong karapatang pigilan ka sa panliligaw, ngunit para sa akin ay isa siyang Diyosa. Ano man ang mangyari, siya pa rin ang babaeng gusto ko. Dahil sa nakasanayan ng 4 na pamilya, hindi naman sana nagalit si Anson noon. Ngunit nagbago na ang lahat. Tumanggi si Iris sa kasal kay Jacob.